sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-chat pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umagang maulan. Ngayong Huwebes, August 31, 2023, Karambola sa DWIZ 882. Ito po si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana. Mamaya-maya si paring Jonathan De La Cruz at si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ay, may sakit po. Sinisinat-sinat, nag-text, medyo masama pakiramdam. Masama pakiramdam. Ganitong panahon kasi nag-uulan, init, aircon, ayan na. Sakit na ang aabutin natin. Kahit ba... Pero okay lang, kung may sakit ka, manood ka na lang ng Karambola. Sa aming website, Kita mo yun? Nasa Egway pa natin na. Yan, di ba? www.dwiz882am.com. Yan po yung website ng Aliw. Ta-download nyo yung aming app. Pagkatapos makikita nyo na kami sa aming website. Pero live din tayo sa YouTube at saka sa Facebook. Yung DWIC page po ang hahanapin nyo. Text line 0999-376-6768. Nasa Aliw 23. Channel 23 po yung Aliw na yan ng Karambola at iba pang programa ng DWIZ 882. Sa Sky Cable Channel 72 yan. Signal Channel 24 sa TV Plus. Channel 27, GMA For the Box, Channel 32. Yan. Kahit na anong device po, pwede nyo kaming makita dyan. Happy birthday muna. Meron ba? Wala. Nako. Pero wala pong pasok. Oo. Ay, maraming walang pasok pero ngayon. Marami akong nakitang online, mga galit na ng mga magulang. Bakit? Sa kanilang mga LGU, parang nabagalan yung sa pag-announce ng mga ilang mayor na meron po kasing pasok. Sabi niya, sila junior daw, lumusong na daw sa baha. Ay, tsaka lang niya in-announce. Tsaka lang na-announce. Mahirap. Yun. Baka inaantok po yung inyong mga mayor. Pag inaantak yung mga mayor. You know what? Maaga akong magising umuulan na ng malakas. Hindi pare. 3 o'clock pa lang gano'n. Oo. Alas 12, umuulan na ng matindi. Nasa area of responsibility na po ng Philippines. Etong si international name, Haikui. Pero Hana ang pangalan niya dito sa Pilipinas. So, magiging bagyo daw po yan. It will severe tropical storm. Magiging typhoon within 36 hours. Right. Okay. Pero malayo pa po yan sa ating lupaing Pilipinas. Pero pumasok na sa area of responsibility. Nandun pa lamang sa dagat. Ang matindi rito, nagsasama po sila ng lakas ni Goring. Napalabas naman. Napalabas naman. Super typhoon yan si Goring. Okay. Kaya maulan po at sabi ng Pag-asa, orange alert na, heavy rains. Walang pasok po. Yan, right. Walang pasok. At hanggang hanggang linggo na daw. Ewan ko. Umuulan, sabi. Sa nila. Okay. LGU suspended classes at saka government. Baguio City. Preschool to senior high lang yan pala. Sa Benguet, preschool to senior high. Abra, all levels po, pasok. Ilocos Norte, all levels. Cagayan, all levels din yan. Okay. Apari, Bugay, Bacolod, all levels din. Nabotas, all levels. Malabon, all levels. Marikina, Manila, Caloocan, Rizal, Pasay,
All levels po yan. Valenzuela, all level din. Kaya nga, Ang Mandaluyong hanggang high school po. ayun, Walang pasok. Valenzuela all levels. Pati Tagig. Late po nagsipag Sa nag-alert level 1 na po sa Marikina Marikina River. Ako, sumampa sa alert level. Ngayon nag-alert kaya mga ilang lang yan, minuto no, nag-alert level 2 na. Medyo ano lang kayo diyan. Ingat-ingat. Ingat at Higop-higop na sopas kamukha ni Attorney Trixie. Yan. Pero ano na, yun lang talaga, request ng mga magulang. Ano? Sana aga-agahan ng announcement pag walang pasok. Kasi, anyway, check mo naman sa forecast. Ako, I do that eh. I check the night before bago ko matulog. Chinecheck ko yung kahuli-hulihan. Hindi ba wala bang officer yung LGU? Na magwa-warning sa mayor at sabihin, Mayor, advice ko na sa inyo, Kasi parang hirap naman, nakaalis na sila junior, lubusong na, tsaka mo i-announce. di ba? Nabasa na yung mga bata. Susunod po, wag nyo na iboto yung mayor nyo. Ayan. Yun lang ang solusyon dyan. Well, ako, alam ko gagawin. Kasi magpuputok ng butsi tayo ngayon, wala naman tayong magagawa. Ang power natin, nasa balota lamang. Susunod, huwag nyo na iboto. Kaya ako kung kayo naiinis. Sa Paranaque, exercise ko ang aking right sa susunod na halalan. Okay. Anyway, hindi ba? Matindi rito, sa matinding ulan, marami na naman pong agriculture. Yun. Mga pananim, nasira daw niya ang sigoring. Kasi maulan sigoring, although hindi dumaan mismo sa Pilipinas, sa lupa, landmass ng Pilipinas, hindi siya dumaan. Maraming ulan na... Nagtataka ako sa Western Visayas, sa Bacolod, matindi ang baha eh. Oo. Samantalang dyan niya sa northern part dumaan eh. Diba? Babuyan Island nga ho, nag-signal number 4. Pero sa Western Visayas, ang tindi raw ng baha, especially sa Negros. Okay, so maraming nasirang pananim. Ngayon, problema na naman natin, siyempre, hindi pa nawawala itong ating problema sa pagkain, parin Joel. Yung presyo po ng pagkain. Okay. Ito lang. Bagong balita po, ang kamatis daw, 230 pesos per kilo. 13 piso bawat piraso. Yan po. Yan po ang ayon sa Department of Agriculture mismo. Sarap pa man din yan kamatis na medyo lalagyan mo na ng asin. Magkakamay-kamay, sinangag. Okay. Nagkaroon daw po na shortage sa Luzon ang vegetable supply dahil doon sa bago ito sigoring si Egay. Dati raw ang presyo ng kamatis 170. Ngayon sa Metro Manila ngayon 230 na. Pero ang farm gate price po nito mataas na yung 5 piso per kilo. Matakin mo yun, pare. Ang presyo daw po ng farm gate ng kamatis 3 pesos hanggang 5 pesos. Okay. Di tapos yung mga nagtatanim na kamatis. Yun lang ang kanilang kikitain. Pagpunta mo sa palengke, ang presyo 230 per kilo. Sabi layo nun, layo nung agwat. Ano ang explanation dyan, Barry, sa tingin mo? Well, halo-halo na. Well, yung transport talaga. Yung logistics po, talagang problema natin yan. At meron tayong report dyan mamaya tungkol sa logistics. Pumapapil na naman kasi ito si Chalex. Aray ko. May press release na naman po. At Malacanang pa nag-endorse ng kanyang press release. Magaling talaga PR team ni Chalex. Magaling ba? Galing. Sino ba yan? Ano bang, bigyan mo ako ng hint. Sino yung PR team Hindi niya? ko kilala yun. Hindi ko kilala. But she's always around. Babae. May problema siya. Hindi niya ako kilala. PR siya. Siya may problema. Hindi ako may problema. Pag nakita ka nun, Sir Conrad! Gaganon yun. Ganon. Para kunwari kilala ka. Ganon yun. Kunwari lang. Magaling sa tapik-tapik yun eh. But sa totoo lang, siya, events planner talaga. PR na tapik. Pero yun na nga, mukhang malaki tiwala sa kanya ni Chalex. Meron daw pong shortage sa Luzon ng gulay. Naku, ina-announce ba to?
Kinakabahan ako sa mga... Wow. So, yun daw po mga wholesaler o yung mga nagtitinda sa palengke. Oo. Kinakagat kahit mataas ang presyo. Kumbaga nagkakaroon ng bidding war. Alam mo yun, mahirap ang supply pero gusto mo pa rin kumita. So sasabihin mo, 200, gawin ko 230. Gano'n, di ba? Alam ba, 100 per kilo, gawin ko 150. Magkano mo ipapasa? Kaya umaabot sa 230 per kilo. Okay. Parang sa Tsukiji Market sa Japan. Nagsisigawan sila ron. Pero pinagtataka ko rito, noong July pa yung egay na yan Oo. Ganun ba kalaki ang ang epekto niyan? Halos September na tayo. Ang palaya din daw po, umaabot sa 140 per kilo. Ang sitaw, 130. Pechay Tagalog, 100. Ako po, ayoko na atang mamalengke. Siya, ang hirap mag-healthy eater ngayon. Kumain ng healthy. Kalabasa. Gusto ko yan. 60 pesos per Sa gata. kilo. Lahat to kinakain ko Talong, 120. Ang repolyo, 180. Naku po. May pechay ba dyan? Wag na. Sundin na natin yung advice ni Chaleco, wag na tayong kumain. Wag na tayong kumain. Diet na raw po. Carrots, 200. Yung bichuelas, ito yung Baguio beans na sinasabi sa English. Bichuelas yan. 220 per kilo. Anak man tokwa. Patatas, 160. Pechay, 170. Sayote. Ito yung sayote, pagkain na mamura. Hindi na po mura, 130 per kilo na. Hindi na siya mura. Okay? Ang chili. Big sabihin po nito yung chili. 600 per kilo. Ayan. Patay tayo nito. Sa bigas naman po ngayon, ang talagang problema natin, parin Joel, bigas pa rin. Sinasabi po sa kanila na maraming nagrunong-runungan dyan. Hindi na naman kumakain ng bigas ang Pilipino. Ano hindi kumakain ng bigas? 16.5 million metric tons po ang ating demand. 16.5 million metric tons. Ilan ang ating ani? Mahigit 12 million metric tons. So, ilan ang ina-import natin? 4 na milyong metric tons taon-taon. Especially this year. Yan pong figure na sinabi ko. For this year, 2023. Next year, tataas pa yan. Okay? Yung 16.5. So, mahalaga itong bigas sa atin. Huwag natin sasabihin, baliwala itong problema na to. Malaki pong problema ito. At ano ang sa ating solusyon, parin Joel? Importation. Oo nga, importation. Pero nag-i-import na, pero mataas pa rin ang presyo. Okay? Kahapon daw po, nag-grade na naman ang paborito ni Noel. Napapadala siya mga rate. Ni Joel, paborito ni Joel. Ang Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. Okay? Nag-raid na naman daw po dyan sa Bulacan. Ayan, nag-raid na naman sa Bulacan. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Well, napapakita na merong ginagawa. May optics effect yan. May nangyayari, may ginagawa. Sa optics? Oo. Masosolve ba yung problema natin sa optics? Hindi naman, pero at least tayo nakakampante tayo na may ginagawa. Meron na naman daw pong ni-raid sa Bulacan. Kasama ang mga customs agents at saka si Speaker Martin Romualdez. Ganda ng picture dito, tumuturo pa si Speaker. Calling, ito man na rin. Ayan, tumuturo. 4 na warehouse daw sa Bulacan. At mahigit 500 milyong pisong halaga ng rice grains and palay. Ngayon, kung ang raid po nila dahil sa smuggling ng Bureau of Customs, kasama kasi ang customs Hindi dapat pala. Ang house kasi, hindi naman pwede nagre-raid dyan. Dahil hindi nila trabaho yan. Ang trabaho po ng house, gumawa ng batas. Ang mag-execute ng batas, wala po sa
trabaho ng House. Hindi ka ba naniniwala sa hands-on management? Hands-on management, kung yun ang trabaho mo sa under the law. Under the law, hindi ka naman pwedeng maging Hindi executive ka pwedeng pumapil pag hindi mo tagagawa ka lang ng batas, nare-raid ka. So, ano ang kanilang dahilan? Sinasamahan lang nila yung Bureau of Customs. So, ang kaso po ng Bureau of Customs smuggling. Eto ang tanong ko, parin Joel. Paano magiging smuggling kung palay ang nandyan? May nag-i-smuggle ng palay. Ang puta, bilib naman. Hindi natin alam. Ha? Maaari. Oo, napaka That's news to me. genius no nag-i-smuggle ng palay na yan. Ano pricing yan? Yeah. Na-discover daw po nila ng Customs Commissioner okay. Bienvenido Rubio. Diyan sa warehouse sa 4 na bayan, diyan sa Bulacan, mahigit 500 milyong pisong halaga ng bigas at saka palay. Ayan. Paano nyo nalaman imported yung bigas? Nagsasalita ng Vietnamese. Hindi. Ng Thai. Hindi. Paano nga ba nalalaman? May records yan. May data yan. May papeles yan. Tapos ang kinokot po ng mga press releases, ang speaker. Ang hindi ko maintindihan dito, parang Joel, para saan ba yan? Mga ganyan na raid. Tapos publicized, heavily publicized. Nasosolve ba yung problema na mataas na presyo ng bigas? May nagsasabi po, sinabi sa akin, isang paraan daw yan para magkaroon ng assurance ang publiko to address yung element na baka magpanik. Panik. Yun ang nga sinasabi ko. May So, kailangan ng may presyo. silbihang optics na ganyan. So sabi ko sa kanya, is it working? Kasi kakampi to sa speaker. Is it working? Do you think people are not panicking? So, Yung in-announce mo kanina mga presyo, ako lang, kinakabahan ako. hindi ba? Oo, Is it working? Kung yan ang dahilan po, kung bakit... Nagkarga ako ng gasolina, magkano na yung... So, parang, alam mo, it's all connected diba? Hindi naman niya trabaho yan. Yung mang raid. Ang house po, tagagawa ng batas yan. Pero teka muna, Hindi po taga-execute ng another batas. reason para sa mga raid na yan. Aside from calming the public spheres, you are striking terror in the hearts of the mga smuggler at hoarder. Dati nang ginagawa yung raid na yan Hindi naman natitigil. Hindi kinakabahan, hindi natatakot. Old style na po yung mga ganyan na PR stunt. Ang tawag po rito ng mga periodista, PR stunt. Ibig sabihin, hindi lang siya press release. May talagang action. Kumaga sa movie, yung kay Tom Cruise, yung tumatalon yung motor. Yan po, stunt yan. Stunt. Okay? Eto, PR stunt. May action ka nakikita. Di ba? Pero yun din, PR stunt, raid. Okay? Mukhang tingin ko rito, pare, maling advice ang nakukuha ni speaker. Mahirap magsalita. Mukhang maling. Ang mga advice po na ganyan mga raid, parang galing sa isang police reporter mga raid. Good morning, Jonathan. Good morning. Dumating na po si Fallen Not Forgotten. Yan. SAP 44. Yan! Talagang hindi pwede natin na Pare, sinasabi nila, mali daw ang advice na binibigay kay speaker. Bakit parang police na ang speaker of the house? Kailangan mas mataas naman siya ron. leading the raid. Parang galing nga sa police reporter yung advice. Kailangan ganito ang gawin mo. Boss, police. para araw-araw nasa dyaryo ka. Hindi nagre-raid ka Okay. Boss, tumingin ka doon tumuro ka ron. Boss, kukunin ako niya. Nangunguna po ang house sa mga raid trabaho. Yung PR handler, itago niyo yung camera, huwag niyo ipinapakita naman. Nakakaawa. Hindi nakakaawa si speaker. Hindi, yan, it's part of the oversight functions. Ganun. Ganon, oversight. Kaya tinitignan mo kung ano talagang on the ground.
kailangan medyo grounded ka dyan. Okay. Ang problema lang, pag ganyan ang ginagawa mo na daily basis, electrocution yun, grounded eh. Ayun, grounded. Ano yan? Makukuryente ka dyan, boss. Okay. Sinabi po, sinasabi nila, ang problema raw, napakataas ng presyo sa palengke, samantalang ang baba ng presyo sa farm gate. Kamukha din ng kamatis. Yung binanggit mo kanina. Ang bigas, ganun din. Hindi lang yun. Record harvest tayo, Record harvest. At saka record din ng ating importation for the semester. Malaki din ang ating Malaki. importation. Record importation. In other words, dapat mayroon. Okay. hindi pwede. So, ang problema po dyan, magmula sa farm gate hanggang sa palengke, ano nangyayari? Ayan. Meron na naman pong PR, etong si Chalex. Ayon po sa press release, galing mismo sa Malacanang. Inaprubahan daw ho ni President BBM yung plano ng DTI. Anong tawag dyan? Yung plano ng DTI. DTI. Na Intensified campaign against smugglers and hoarders. 3-year food logistics action agenda. Okay. Anong plan? Hindi, kasi Agenda pa lang. Action agenda. So cognizant siya of the word. Na yung transport ng pagkain hanggang dun sa 30 taon na natin sinasabi yan. Ngayon lang siya nagkaroon ng action agenda. naman, learning experience. Okay. ano yan, tatanda siya sa kale-learning niya. To streamline daw po the supply chain between producers and consumers. Tell me, With those are- standardized logistical processes Anong ibig sabihin tell nun? me those are the wrong to balance between demand and supply. Tell me. Ano ibig Kung sabihin? sinabi Press niya. release po yan. Ano ibig Pero wala sabihin siya nyo? sinabi Wala. kasi, Wala sa sinabi mali kasi yun yung nababasa ko dun sa kay Peter Drucker. Ayo. Exactly. Parang ganon. Parang ganun. Exactly. Pag sa logistics ang problema mo, ito dapat ang gawin mo. Ito dapat sasabihin Ito mo. sasabihin mo. Yung word for word. Yan daw po kasama sa vision ng presidente para maging logistics hub ang Pilipinas. Sinama niya si Presidente. Ba na extra? Thank you, sir. In-extra mo si Presidente. Maganda. Nakipag-partner daw po siya ayon kay Secretary Fred Pascual. This project will help pivot Naku. Ayun. from offline to online. Online transaction na raw po. Hindi na po uso Boss. low post play. Dapat mabilis ang galaw ng bola. Sabi daw po ng DTI sa press release, it will revolutionize. That's a terrible word to use. Sir naman Quote open, quote, close quote po yan. That one is pushing it. Sabi po ng press release, it will revolutionize the logistics in the food. Philippines. Intensified drive against hoarding, smuggling. Masarap iulam sa kanin yung revolutionize. Eto pa, nakialam pa ng iba. Ano ba? Para daw po masunod yung plano ng DTI, action agenda yan, pare. For logistics, for action yan, Okay, for logistics. Kailangan daw po yung International Maritime Competitiveness Act, maipasa daw po yan. Nakialam pa. So, Maritime Industry Authority, Marina ba yan? Kailangan daw po ma-regulate ng gusto ang mga shipping. Excessive charges. Ayan. Nakialam pa, nakialam. Una-una, please read the Marina Act. Okay. Number 1. Number 2. Number 2. Please read all the other rules and regulations that have been in place for the past 40 years. Okay. Para palitan mo lang yung rules and regulations. You don't need to come out with another law. Sinabi na natin palagi. I-codify ninyo na lahat yung mga existing na laws. Okay. In each sector. If you're talking about logistics, about trade and industry, i-codify mo yan kasi Kailangan pa ba sabihin ng DTI yan? Ganun ba? alam mo pare, Oo. patong-patong na yung mga malihilo
yung mag-i-implement niyan? Sa dami ng... Oo. Sa totoo lang, kasi, kagaya niyan, in the case of labor and employment, ang basic na document dan yung original na labor code of the Philippines. Okay? 1974 yon. Yung- PD 442. Kumbaga yan ang nanay. Yan na yung nanay. Ang dami nang ipinatong doon for each and every section. Oh. Wag na. Gawin mo na, there is already a section, there is a guideline. Gumawa ka na lang na rules because the guidelines, the rules, will be, you will have to be, grounded Pagdating na ganitong sitwasyon na, ganito na dapat. Ganyan din yun sa trade. That will not be as impactful. Hindi revolutionary. Right. Hindi. Revolution. It We goes will against his revolutionize. brand. It goes against his brand. Yan. 8:30 ng umaga, karambola sa DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo. Dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin paring Conrad Banal at si paring Joel Laksamana. Si Attorney Trixie Cruz. Angeles! Ay! Ay! May lagnat. May lagnat. Ay, may lagnat. Tony Tricks, Oo. inom ka na maraming mainit na kalamansi. Yeah. Ayan. Tama- Total, nag-rescue buy ka Oo. sa mga Kamatis. Kalamansing mainit, kamatis. farmers ng kalamansi. Oo. Tinatanong nga ako kung mahilig daw ako sa guyabano at magre-rescue buy siya ng guyabano. Sabi ko, hindi ako mahilig. Pero dahil sa galing sa'yo, magsasacrifice ako. I-revolutionize ko yung... Pare, ipaliwanag mo muna yung rescue buy. Baka hindi maintindihan ni Chalek yan hindi, Kasi logistics yan hindi, wala sa revolutionary. Wala sa Peter Drucker. Wala sa Wala Peter sa Drucker yan. Wala. Yung po farmers, Yan. nagtanim. Nagtanim. Ngayon, mabubulukan siya ng ani dahil walang bumibili. Walang bumibili at saka walang pupunta doon ng truck. Pero may demand. Oo. Halimbawa, yung kalamansi. Ang laki niyan. Ang laki demand. ng kailangan dyan. Wala siyang mapagbentahan. Ang gagawin ni Trixie, bibilin yung pong harvest ng farmers. Tapos, ibebenta niya sa mga kaibigan or pamimigay. Yan. Sa Karambola po, wala siyang pag-asang magbenta. Oo. Kaya binibigay na lang niya dito. Kasi mabubulukan siya dito. Dadalhin niya dito, ibebenta niya. Wala. Si Atty. Trixie pupunta sa mga palengke ganyan at may daladalang pickup truck at Hindi. farmers, Para hindi rescue palengke. kasi Farmers. diretso. Hindi kailangan ito- may pickup truck ka niya. Oo nga. Ito na mismo yung Hindi naman logistical. ganun kalalaki. Hindi naman kalalaki. Kamatis Enough lang at saka para- kalamansi. Guaybano. Ito na yung logistical, ito yung grounded na logistics Grounded. operation. Ni Trixie, rescue buy. Si Chalex, revolutionary muna. Revolutionize niya It's in the plan. Revolutionize. It's a plan. 3-year, ito may title yan, timetable pare, all caps ha. Kung nag-aabang 3-year, nakanganga ka ron, puro plano 3-year food logistics Logistics action plan. agenda, hindi plan. Agenda. Agenda, mas Action, mabigat. agenda. Mas mabigat to sa plan. Agenda. May talagang intensyon. Oo. You learn that. Parang ano yan? As UP president, you learn those. Yung agenda, mas mabigat sa plano kasi ganyan din ang ginawa ni Chot at saka ng SBP. Pero ako, Nag-agenda sila sa basketball kasi may PIBA They look forward to the PIBA. ayan, may agenda, Agenda ka. yun. Agenda. Iba yun sa plano. Iba sa plano. Agenda, pero pag laro na, nanonood ka na lang. Ayan. 200,000 naman yung aking Oo. Amerikana. Tsaka maskip. Masikip papasok sa papasok doon sa sinasabi mo. Maskip. Undersized. Undersized. Ayun, undersized. Hindi pwede siya. Alam mo, ganang akin, etong maski maganda pangalan nito, 3-year food logistics action agenda. Wala, ano po? Wala. Shell. Wala yan. Walang It's a laman shell. Walang laman. Okay? Ang parang sa akin, ni-rush lang yan. Para may masabi pong may ginagawa ang DTI. At this point. At ginamit pa ang presidente. Oo. Inaprubahan daw ng presidente. Isinangkot si presidente. Ayan. Para po sinasabi, kasi ang problema dito talaga, logistics. Ilang pong taon na natin sinasabi yan.
Logistics. Mukhang ni-rush ito para may masabing nagkakagulo na sa bigas at saka sa pagkain. May solusyon. Hyperinflation na po ang tawag dito. May solusyon tayo. At siya ay kumikilos. Yan. Ito. Tanggalin mo Kasi yung... ganito yan yung si Chalex, ang DTI. PR sabi yan. Yes, magaling. Ang galing po nila sa PR. Oo. Kahit na kapirasong ano lang. May na- yung gano'n May lang. butas lang. Papasukin po yan at i-PPR campaign nila yan. Kung etong action plan, agenda na to, pinag-isipan ng gusto, noong pa lamang pong simula, Mayroon na siya. nagkakaking datan pa lang yung mga gumagawa niyang plano na yan. May mga press release na yan. Oo. Ito, walang kaabog-abog. From out of nowhere, bigla na lang sumulpot, May agenda na pala. may action agenda. Yan. Di ba kataka-taka yun? Tinanong ko ngayon, asan yung plano? Laman. Nasaan yung laman yan? Nasaan yung Wala laman? po. Wala. Puro mga motherhood statements. Yan ba masosolve ang ating problema sa taas ng presyo? Kailangan po. Kailangan, okay. Merong international maritime. Ayan. Oh, Yan. Meron pang marina pa. Nakialam eh. Ang strategy niyan, ang tawag dyan, you are firing up the imagination of the... Firing. Yun. para talagang Ang ating ang solusyon natin sa logistics problem at this point in time is imagine. Imagination. Imagine Kesa naman sa yourself. wala, kesa nagpapanik ang tao, na walang ginagawa. Kasi ganito, namaro. pare. Biglang 65 pesos ang presyo ng bigas. Ang kamatis, 230. Anong gagawin mo? Kung kailan, just exactly, timing na timing, kung kailan 65, biglang lalabas yung action plan. Sa logistics. DTI. Ha? From out of nowhere, bigla. Action agenda. Just when the price of rice is at 65 pesos per kilo, biglang ilalabas yung action agenda. Ba't hindi Galing yan. Ba't hindi yung dinala yan nung 38 pa lang? Di ba? Kasi, alam mo na batas ito eh. Kasi nga may problema na sa logistics eh. Bigla mo ngayon Ngayon ilalabas. 65, inilabas mo. Hindi. Yan po, ano ba talaga? So, mangre-raid ng warehouse, parin John. Isa. Sasabihin na, huwag na Mayroong- tayo kumain. ng Mag-diet bigas. kayo. Mag-diet kayo. Mag-diet. O mag-switch na lang. Oo. Okay. Or, ano pa? Yan, logistics plan. action agenda. Oo. Tapos, sabi ng DA, importation tayo para gumanda ang presyo. Ang dami po sinasabi. Wala nagbabanggit ng totoong solusyon. Ang totoong solusyon po Solusyon niya. nito, kahit gaano katagal natin gawin, kailangan natin gawin to increase production. At ngayon na. Ngayon na Magsimula yun. po, sabi ko nga sa inyo, ang ating pong consumption, 16.5 million metric tons Of rice. a year. Ang production natin, 12 million. So, Sabi po nila, ang India ngayon ay tinigil na ang export ng rice. Bakit? tinitipid na nila, siyempre. Ayan, nagkaroon po sila ng backlash ng climate change. Sila mismo. Sila mismo. Isa yan sa mga sources ng rice sa buong mundo. At ang Vietnam, ganun din. Nag-hold. Okay? Napakalakas bumili ng bigas ng China. At meron silang perang panlaban dyan. Kung dumating yung punto na magkakaroon ng bidding war sa bigas, kasi magugutom ang iyong bayan, kaya ba natin lumaban doon? Hindi po natin kaya lumaban. Pero dito sa Pilipinas, kaya natin mag-produce. Why am I saying this? Kasi po napakalaking farm area natin devoted to rice. At napakababa po ng yield. Natin. Oh. 3 tons per hectare. Ay pathetic po yan. Nakakaawa yung 3 tons per on the average. Hindi na nga dapat nire-report yun eh. Pero but that's the reality. That's the reality. Na kailangan may gawin po tayo dyan. Ang sinasabi nila, puro mga dreams and kung ano-anong klaseng fantasy, mechanize. Mechanize the rice and kung ano-anong ganyan. Hindi ho eh. Ang number 1, switch to hybrid. Kagad!
Agad-agad po sa susunod na planting season, switch to hybrid. At yan sinabi rin ni Presidente yan, nung nakausap niya si Henry Bonchong, yung merong hybrid. Bumili na nga ng seeds. Bumili. Kailangan ipamigay lang ng DA yun. Akalain mong 800,000 bags na tutulog sa warehouse. Kailangan may kailangan bang Hindi po tutubo sa warehouse yun. Kayo naman po, Congressman Jonah. Hindi ba? Hindi tutubo Hindi ba sa dapat warehouse. yun? Dapat nasa namimigay warehouse. ba yun? Oo, dapat. Okay. Hindi ho parang mushroom yun. No. Hindi ho parang kabutihan. Ang problema na natin, pwede ka sa nakakulong. masosolve ba natin yan sa kaka-press release, kaka-PR stamp, kakasabi na wag na tayong kumain. Hindi po natin masosolve Hindi. yan. Kailangan gumalaw. Production. Gumagalaw naman sila, magbanat ng pero buto. yung mga ibang departamento daw ang hindi gumagalaw. Kaya tinuturuan niya. Ayun. Pero kailangan ng batas eh. Oo. Kailangan ng batas. Hindi. Pati si Kaya nga Speaker. marina eh. Pati si Speaker, sinasabihan na niya. Ganun. Oo, Ikaw, raid ka na raid. Raid ka na Ito, raid. kailangan itong batas eh. Batas ang kailangan natin, hindi yung raid eh. Si Chalex. Magaling. Magaling ito. Maayos ito. Maayos. Ito, itong na nga sinasabi na nga natin dito sa sa kanya. Isipin mo yan. Nakialam yung kanyang original na asosasyon. MAP. Sinasabihan itong Anti-Red Tape Agency na i-review daw naman. Ayan! Yung mga travel rules. Okay. Wag. Totoong dapat i-review. Bakit nasa red tape? Anti-red tape. Anti-red tape. Red tape ba yan? Hindi po red tape. Hindi ho red tape yan. Sinabi na natin ito na i-review nyo to dahil nakakagulo ito. Oo. At hindi nyo na kailangan pumunta dyan, MAP, Management Association of the Philippines. Ang pangkialaman ninyo yung production. Huwag yan. Huwag na yan. Ano ba ito? Alam na yan. Alam na this ang ibig sabihin. Ang Senado raw, parang Jonah, gustong magkaroon ng hearing. Hindi, magsusunod muna ng resolution. Pag walang nangyari sa resolution, si Subiri daw mismo, yung resolution nila encouraging the Interagency Committee na pag-aralan, pag-aralan mo na. Balikan yung implication ng bago rules. Travel rules. Pag wala raw nangyari, pupunta mismo sa Supreme Court si Senate President asking the Supreme Court to declare the new rules as unconstitutional. Wag na po. Ang bigat. Ang bigat. Kung maaari lang po, wag na. Please concentrate. May mga ganyan talaga. Ituturo yung ibang body para gumawa ng solusyon. So, TRO muna sa Supreme Court. TRO tapos... Ang problema natin, sa linggo na po yan. September 3. Aabutin ba yan? Sisimulan na po yan. Paano kaya ito, pare? Hindi, suggestion nga natin, kahapon natin pinag-usapan actually... Hindi naman nakikinig eh. Hindi, makikinig. Marami namang nagsasabing ganun eh. No? Ang travel industry, sinabihan na yan, masisira po tayo dyan. Ang PCCI, nagsalita na yan. Ngayon, ang MAP pa pala, dinala pa sa ARTA. ARTA ba yun? ARTA. Anti-red tape. Hindi, hinihintay lang na magsalita ang Department of Tourism. Makakaya problema po ba talaga ito? Tourism. Wala naman, hindi naman nila saklaw yan eh. Ang malaki epekto dyan, yung Department of Migrant Workers. Sinwerte sila, namatay si Toots. Kung hindi, baka nakatikim sila. Pero ang balita ko, muna. I-defer ang implementation. Balita ko lang. Gano'n. Okay. For another 15-30 days. By the way, may mga napadlock daw po na warehouses ng bigas sa Bulacan. Nakapadlock ha. Di lalong nawala ng supply. Di lalong nawala ng supply. Habang inaalam nila kung ano yan, kung smuggled o hoarded o ano.
But, hindi ba pwedeng... Hindi mo pwedeng palabasin na yan, tapos palabasin na yan, saka mo alamin? Desisyon na yan. Ano ba naman kung... Nakapadlock daw. Hindi nga utak police reporter yung lumalabas dito. Picture pa Picture. sila. May papi. Yan, nakapadlock. Tsaka nagtuturong ganun Wag na. Gawin nyo na lang para yung ginawa ni General Torre Aha. sa Quezon City. Ano, yun? Resign. Di ba? Nag-resign. Nag-tender siya ng resignation. Tender siya, parang- Kasi nagkaroon ng press conference doon sa kanya. And that inamin niya, I think that was not a good idea. Yes, it was not a good idea. But he just wanted to show na nakuha na nila itong si Willie Gonzales. Ano yung it was not a good idea? Ano Sabi niya. Na nilabas Na- niya sa press conference, wala yung other party, yes. tapos si na mukhang pinapaboran niya to si Gonzales. Nagsalita, oo. So, naisip-isip. Ang sinabi nila kasi ni General Torre, In hindsight naman, sabi niya, oo, dapat hindi ko ginawa yon. Kasi nga, Effective daw today ang kanyang resignation. yes. Believe din ako dito. Believe ako Meron siyang delikadesa. Kailangan po magsimula ulit sa atin yung ganyang klaseng siya si General Torre. Oh, that means he's giving up his position in the meantime and then may OIC muna dyan. This is a good idea. Para pinapakita na... Sabi po ng Mali talaga. empleyado din pala to ng Supreme Court. Oh yes, he's a coterminous employee of Justice Rosario. Hindi. Tinanggal na raw siya. Kung hindi pa niya tinanggal yan. Dapat tanggalin talaga yan. Si Mr. Road Rage po, Oo. empleyado pala ng Supreme Court, Yes. Associate Justice, sa amin, Ricardo Rosario. Ricky Rosario, yes. Nung nag-viral daw po yung kanyang video, tinanggal agad-agad Ni Justice Rosario. ni Justice Rosario. Oh, which is okay. Yan po ang sabi ng staff ni Justice. Actually, I'm rewatching it. Sabihin natin hindi siya nagkasanong baril. Yung nangbatok lang? May violent tendencies talaga or anger management issues. Oh, talaga. anger management is sigurado yun. At actually, sa mga kalye natin, maraming ganyan minsan. Sa ngayon? Isipan tao eh. Oh, pare. Sa ngayon. Meron ako nakita yung usually motorsiklo at kotse. Yung motorsiklo, yung helmet, binato doon sa bakit? Diba? Pwede ba magantay na lang kayo ng pulis? May mag-aayos niyan. Ba talagang yung init ng ulo? Hindi, nakakainit ng ulo kasi ito traffic eh. Oo. Talaga po ang problema rito, bukod doon sa personality, maski naman ordinaryong citizen, Oo. sa lala po ng sitwasyon ng Ng ating traffic, Mm. yung road rage, it's a phenomenon na napaka-cool ng mga tao. Wag mo sasabihin na merong talaga mainitin ng ulo. Hindi, kahit hindi mainitin ng ulo. Iinit ang ulo. Ay, nagkakaroon po ng mga incident Oh, ganyan. ng road rage. Okay? Lalo na kung meron ka pang sandata. Oo. Alright. Madadala ka. But that's not new, I mean, Hindi, nangyayari yun. Ngayon, ang isang kailangan na gawin ngayon ng ating mga kapulisan, which I think they are doing also, is talagang yung mga loose firearms, yung mga ganyan, etc. Kunin na lahat yan. At saka bawal magdala ng baril ngayon, ha? Kung malik gusto yan, eh. Bawal talaga yan. Naalala, no? May kampanya. Nag-umpisa na noong 28, eh. Yung filing ng certificate. Ibig sabihin, under COMELEC control na ito. Yung mga yan. Yung pong isa pang video na kumalat, yung sinasakyan yung isang motorcycle rider ng isang lalaking naka-t-shirt lang at naka-shorts at nagbunot din ng baril. Ay it's an incident daw po, sabi ito ng police, NCR Police Office. Okay? Involving a policeman po and an intelligence ng AFP. Road incident po yan sa Makati. Isa daw pong police sergeant Marsan Dolipas, isang pulis yan sa Pasay. Baka may video tayo dyan. Meron. Oh, yun siya. Yung siya po nagkaroon ng incident with a rider na nagpakilalang member ng ISAF. Oh, Military Intelligence Agent. Okay, kaya pareho silang di barel pala. Okay.
So pareho silang agent of the law. Yes. Okay. Pareho silang de baril. Pareho silang di Tama baril. yung ano na yun, ano. Nagkaroon daw po ng heated argument. Na sideswept noong motor na sideswept niya yung parak. Yung motor po, yun yung isap. Yung isap. Diyan yan sa Osmeña. Bumaba yung si pulis po na yung pulis yun yung nakakamiseta lang. Naka-short. Siya yung nakapatong doon sa motorcycle rider. At pag nakita niya, may baril din yung rider. Nakita niya na meron nakasabit. Agad-agad niya daw po kinuha yung baril. Dinisarmahan niya. Iniiwas niya raw yung kanyang katawan. Para doon na hindi sila magkaabutan. Ano ba naging result nito? Before that, ang sinasabi lang niya, huwag naman ganyan. Nasabitan mo ko. Minura daw siya at... nag-away sila eh. Minura yung polis. May sinabi, may finger pa yan. Talaga may road rage talaga. Road rage. Nagkaroon Sa siya mga ng tao, road bilis rage. makabitaw ng salita Parang nagkainitan sila. Pero umabot po sila sa police station. Okay. Mabuti naman at wala nangyari. Pero doon at least nagkaliwanagan sila doon. Bakit naman nagmumura agad? Pero yun na, wala Road naman rage silang nga kaso. Matapang nga eh. Road rage. Matapang ka pag road rage. So therefore, kailangan magkaroon tayo ng... pareho may baril. Paano pala kung... Alam mo na. Nakaputukan sila doon. Things got... May pag-aaral na ba ang MMDA or ang Department of Transportation or ang PNP pagdating sa road rage? Ano po ba ang kailangan pwedeng response ng isang tao na kapag nakakakita siya ng kalaban na road rage? Okay? O tayo mismo, paano natin kukontrolin ang sarili nila? May suggestion dyan. Kailangan po ng tulong dyan. Kailangan niya mga... May suggestion dyan si Chalex. Ano? Revolutionize. Pinatulan ni Chalex yan. Hindi ba ako talaga kay Chalex? Okay. Hindi. Tungkol sa DOTR na pinapatulan niya. Okay. Ayusin yung mga traffic, yung mga roads, etc. at lahat. Ano kinalaman? Dahil nakaka-apekto yun sa pag-iisip ng tao. Alam mo, bukod sa road rage, yung pagtuturo, nakakahawa yan. Yung kaibigan nating si Jerry Acosar, tinuro naman ng dole na bigyan nyo ng trabaho mga tao para makabili ng bahay. Kasalanan ng dole. Dahil, ngayon, kung hindi kayo magtrabaho, tamad kayo. Ayan. Pero dole, this is your job. Para kumita din yung mga developer. Actually, market forces yan. Market forces na yun? Yan ang sinasabi na from the very start. Dapat may action plan kasi yan eh. Action agenda. Agenda. Kasi ano action agenda sa road rage, pare? Sabit-sabit na eh. Sabit-sabit eh. Di ba? Yan ang problema. Yung sinasabi mo, parang Joel, tungkol dun sa bigyan ng trabaho para bili ng bahay. Yung amortization. Sinabi na ni parang Conrad kahapon yun eh. Ito kasing housing plan natin, developer-centric. Para kumita ang developer. Imbis na titignan nila, ito palang kailangan natin. Ilan sa mga nangangailangan ng bahay ang siguradong isang kahig, isang tokato. Ang dami nun, pare. Sigurado yan. Hindi makaka-afford na amortization ito. Maski na i-enroll ko to sa Pag-ibig. Siguro 5 million. Di ba? Mga units yan. Paano? Magtayo ng bahay. Hindi naman mabibili ng mga talaga nangangailangan niya ng bahay. Sorry ang quote. Yun pong hindi nagtatrabaho, malamang hindi magkakabahay. Paano yan mangyayari kung ikaw ay tamad at siya ay masipag? Naku. Minsan kailangan harapin ang katotohanan na sila ay hindi nagsisipag. Naku. Patay. Kaya nagtatrabaho na nga ho yung mga yan, pero hindi pa rin kaya. Hindi kaya Hindi kaya. Magkano ang sahod niyan? Magkano ang gagastusin mo sa pagkain? Ang rule of thumb po, ang pwede mo ibayad sa iyong rent or amortization, 1/3 of your income. Di wala nang natira. Kasi pagkain mo. Yung 2/3 ng income mo, tapos na. Tapos na. Hindi realistic. Hindi makatotohanan yung ginagawa na yan. Plan. Kaya
Okay lang na magkaroon ka ng pangarap na 1 million units. Okay yun. Wala namang problema yun eh. Kaya lang, tignan mo kung paano. Di pangarap lang ba yun? Ikaw naman. Nag-groundbreaking na eh. 15. Ha? 15 groundbreaking ceremonies. Ano binilang mo na? Over once a month eh. Sa bagay. Dami na nun. Dami na nun. Kasama pa presidente. Kasama presidente. Kasama pa presidente. Sana sa susunod naman ba? Ginagawang props ang presidente. Kawawa si presidente dito eh. Kami to si Chalex. Oh. President Marcos approves Yan. agenda. Parang hindi na sinabi ni presidente to. Kailangan mo bang i-approve ng presidente yan? Gawin mo na lang yan eh. Kailangan mo pa bang ipa-approve sa presidente No yung... need. Ano ka? Yung kinuha mo lang sa libro ni Peter Drucker. Kailangan mo... Alam mo, nag-corporate na ba yung si Chalix? Kasi alam mo, sa corporate, si Baking kaya kagad eh. Patatawag ka ng CEO, patatawag ka ni Fernando o ni Jasa. Bakit mo ko sinasama sa ano mo? Sa press release mo. Akademya na, huwag kang Huwag kang gaganyan. Presidente yan. Highly credentialed. ADB to. Ayan. Ayan. Parang pinagsasangkalan mo yung bossing mo doon. Sabi niya, suportado niya to. Sabi niya, in-approve niya ito. Na kinuha ko sa libro ni Sa Drucker. sa corporate, yayariin ka na kagad dyan. Tsaka ba't mo gagamitin props yung boss mo? Tatawagin ka kagad. Tawagin ka kagad doon. Pipitsarahan ka. Ano ba? Alam mo, ikaw, bumaba, doon ka muna sa carpool. Ilalagay ka muna ron. Wala kang inisip kung di gamitin ako. Ayusin mo dyan sa carpool. Titingnan natin, tatawagin kita ulit kung pwede ka uli ibalik. Parang yung isang... Tinuturo mo yung... parang isang kaibigan natin dati, si RBO, the late Secretary Bobby Umping. Di ba medyo ano yun? Yun, gaya nun. Oo, ano yun? Results-oriented. Results. At saka maganon yun. Mabanat yun. Sabi nito si Marion, sobra na raw ako. Sobra ka na. May action agenda na nga. Gusto ko pa daw, may content. Tama. Marion, tama ka. Tama ka rin naman, Marion. Abusado na kami dito sa Karambola. Talaga. Ang ayaw lang namin dyan, sinasama pa sa presidente. Okay lang media campaign ka. Huwag mo na idamay yung presidente. Kasi susunod, sasabihin, Mr. President, asan na yung logistics? Baka siyang hingan eh. Logistics. Baka siyang hanapan eh. In-approve mo yan In-approve mo yan nung August. Teka, pinag-isipan ba ng gusto ng presidente yung pag-approve niya dyan or what? As Mr. President, meron tayong action agenda for logistics. Maganda yan. Approve! Okay. Yun na yun. Yun na. Parang reporter. Mahanap ng angulo. Ayan na. Yun na, sorry. May storya na ako. Kumbaga po ito, sabi ko nga sa inyo, from out of nowhere, bigla may action agenda. Parang coincidence na 65 pesos na per kilo ang bigas. By coincidence. So yun po ang tugon ni Chalex dyan. Ito sinasabi ng isang NGO worker ito na nasa housing. Ito sinasabi niya. Puro groundbreaking kasi walang tumatayo kasi di pa ina-approve yung subsidy na 5%. Meron palang dapat subsidy na 5%. 5% subsidy. Kaya ba yan? Kakayanin kung 5%? Hindi pa ina-approvean. Hindi, kahit na may subsidy na. Pagpalagay na may subsidy 5%, kakayanin pa rin ba? Okay. Ilan yan? 100 years to pay para kayanin? Hindi ho. Mamamatay yung pag-ibig. Kasi ganito sistema dyan. Magtatayo yung developer. Yung developer ngayon, bubulsa niya na. Papunta siya sa pag-ibig. Sisingilin niya yung pag-ibig. Ito, naitayo ko na to. Pag-ibig, bayaran mo ako. Bayaran mo ako. Yan ang sistema natin eh. So ngayon, yung pag-ibig ngayon, siya ang kukolekta dun sa tao. Sa supposedly bumili. 100 years to pay. Sino ang namimili ng bebentahan? Di ba yung developer? Gagawin niya, bebenta niya muna yan, tapos ite-take out niya sa pag-ibig. Kahit sino lang pwede mong bigyan eh. Total, babayaran ka ng pag-ibig eh. Tsaka,
Na-vet mo ba yung payment capacity niyan? Na-vet mo ba lahat yan? Hindi mo na-vet. Kahit sino bebentahan mo. Ito Ay, pong... hindi ko na sir, problema yun. hindi, Basta sir. ako taga-tayo ako ng pabahay. Hindi, sir. Kaya nga, di ba may mali sa sistema? Hindi, sir. Binet ko yan, sir. Ano? Oh, binigyan ko siya kasi dapat ang pag-ibig, you must have put up mga 5 or 10 Oo. installments. Yung nagbayad ka na para maging member ka. 10 installments yata yun. Binet ko, sir, sila. Paano mo binet? Binayaran ko yung installment niya kaagad. Para maging member. Ganun ang gagawin naman yan. Halimbawa, ang installment dapat, ang sweldo ko 700, minimum wage, anong sweldo ko. O kaya self-employed ako. Ang dapat na contribution mo sa pag-ibig is let us say 100 pesos or 200 pesos every month, every month. Na-bet ko na ho sila. Paano ko Okay. na-bet? In-advance ko nga eh. Ayun na nga eh. Yun na. Member siya ng pag-ibig. Problema na ng pag-ibig yan. Hindi ko na problema. Meanwhile, pag-ibig, bayaran nyo na. Bayaran nyo ako. Siyempre, member ito eh. Ang requirement, member ka dapat ng pag-ibig. Yan, totoong may transaksyon. Oo. Paano yung ghost transaction pa? Nantokwa. Iba pa yan. Iba pa yan, pare. Iba Parang pa meron yan. kang... ang ibig mo sabihin, may mga taong nasanay sa ghost transaction? Meron pang ghost transaction. Yan ang Nagkaroon ba problema. ng ghost transaction dati? Abay, ikaw na. Parang meron kang alam, Kaya paring nga, Conrad. hindi nakatakbo ng presidente yung vice president. Oh. At nagiging sekretary ka pa. Ang oras natin! Na umaga. Dito sa ating programa, Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIZ.